Mahigit 3 buwan bago ang filing ng kandidatura ng mga tatakbong senador para sa 2025 eleksyon, inihayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na kabilang ito sa senatorial slate ng bagong partidong koalisyon ng Makabayan. Si Alvin Pelobelio para sa detalye ng balita. Kukumpletuhin ng Koalisyong Makabayan ang 12 senatorial slate sa darating na 2025 midterm at local elections upang matiyak na magkaroon pa ng representante mula sa oposisyon sa Senado. Sa isang pulong balitaan sa Quezon City, kinumpirma ng mga lider ng Makabayan na kasalukuyan ng pinaghahandaan ng grupo ang pagbuo sa naturang 12 posisyon na tatakbo sa pagkasenador sa darating na halalan 2025. Sa ngayon, tanging si House Deputy Minority Leader at Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Party List Representative Franz Castro pa lang ang naaprubahan ng Makabayan na tumakbo para sa Senado sa darating na eleksyon. Nauna na isa lang namin ay si Representative Franz ng ACT Party List at siya na ang unang naaprubahan ng konseho para patakbuhin. Bukas ang koalisyon na makipagtulungan sa mga individual at mga organisasyon na mapabilang sa posibleng bubuo sa 12 senatorial slate kabilang na sina dating Senator Bam Aquino, Attorney Chel Jokno at dating Senador Kiko Pangilinan. Pero kailangan daw idaan sa konseho ng koalisyon ang mga kandidato na taglay ang mga advokasya na magrerepresenta sa sektor ng mga manggagawa, magsasaka, mga kababaihan, kabataan, mangingisda at maging ang mga katutubo. Bukas ang proseso ng Makabayan sa mga individual na may track record ng pagtindig sa mga issue ng bayan. Hindi naman inaalis ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na dati na ring sumubok sa Senado ang tsansang mapili ng koalisyon na tumakbo sa 2025 election. Bukas din daw si Colmenares sakaling mapili ng koalisyon. Pero yeah, of course, I will have to abide by the decision of Makabayan kung isa ako sa napipili nila. Nang tanongin naman kung napipisil ba nilang kuhanin ng Makabayan ang tinawag ngayong oposisyon ng Administrasyong Marcos na si Vice President Sara Duterte, ito ang naging sagot ng koalisyon. Hindi tunay na oposisyon si Duterte. In fact, anong issue ang pwedeng dalhin ng mga Duterte para maging oposisyon sila? Inaasahang sa mga susunod na linggo matutukoy na ng Makabayan kung sino ang kabilang sa kukumpleto ng kanilang kandidato sa pagkasenador. Samantala mula noong 2019 elections, tanging si Senator Risa Hontiveros lang ang naihalal ng taong bayan na kinatawan ng oposisyon sa Senado. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.